Thank you, Lord. Sabi nga po dito, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So, paano natin makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus? Sabi nga po sa Hebrews 1 and 2, in the past, God spoke to us, to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He spoken to us through His Son. You will know the Father through His Son. Hindi po sa mga religion o sa kani-kaninong tao. More than anything else, ang Panginoong Jesus ang maghahayag sa atin kung sino ang Diyos Ama. Siya rin ang tinatawag na Word of God sa pasimula. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Si Jesus. Hindi po naglagay ang Ama ng ibang mamamagitan eh. Ang mamamagitan lang sa Kanya ay ang Kanyang nag-iisang anak. So, paano natin makikilala ang Diyos? You will know God, the Father, through His Son, and through His Holy Spirit. Sabi po sa John 14:26, darating ang tagapayo, banal na Espiritu, na isusugo ng Ama sa aking pangalan. Tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay at ipapaalala sa inyo ang lahat ng aking sinabi sa inyo. So, banal na Espiritu po magre-remind sa atin ng Word of God. Ang salita po ng Diyos, noon po wala pang Bible. Ang meron pa lang ay Pentateuch. Ano po yung Pentateuch? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan. First 5 books of the Old Testament. Yun ang pinangahawakan nila noon. Pero nung nagkaroon na ng New Testament, mas dumami na yan. Gayong pa man ng Old Testament, may mga writings na. Katulad ni Jeremiah, ni Daniel. The earliest book written is the book of Job. So, kilalanin mo ang Diyos sa kabuuan ng Kanyang salita. Hindi mo pwedeng piliin lang ang gusto mong tanggapin o gusto mong paniwalaan. Napakahalaga na malaman natin yung Bible sa kabuuan nito. Sabi niya nga po sa kabuuan. Hindi lang partly or fragment lang. Ito lang ang gusto kong paniwalaan. Kaya ito lang ang paniniwalaan ko. Kailangan makita mo yon sa, kumbaga sa both side niya. Parehas mong makita. Kasi kapag nag-rely ka lang sa other side, hindi balance eh. Kailangan makita mo pa yung isa. Okay? Pag babasahin natin ang Biblia, masusumpungan mo yun. Mahirap ipaliwanag, pero kailangan tanggapin mo yung full counsel of God. Yung buo. Hindi pwedeng partial lang. Isang Diyos ang may akda ng Kanyang salita, kaya dapat maunawaan natin ito sa kabuuan nito. Okay? Hindi sa fragments lang. Malalaman mo kung paano ba makikipag-ugnayan ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, isang bagay ang permanente sa mundo, pagbabago. Dati-rati, si Hyacinth, maliit na bata lang. Diba? Ma-attend yan na natin eh, BBS. Bata lang ngayon, malaki na. Diba? Kumbaga tayo din. Dati, masaway lang tayo sa magulang natin, pero ngayon, tayo na yung magulang. Nakakilala na tayo sa Panginoon. May mga pagbabago at maraming pagbabago, lalo na ngayon, may new normal. Sino bang mag-aakala na magkakaroon tayo ng new normal? Diba? Siguro walang taong nakaisip. Nagbabago pala. Diba? Magkakaroon pala ng malaking pagbabago sa mundo. Actually, the whole world was shocked. Ha? No, napakalaki ng kanyang epekto. Hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Ang laking pagbabago nagaganap sa ngayon. At patuloy pa yan na magaganap. Ang ating buhay ay nagbabago. Nakita natin yan.
Yung dating mga nakikita natin, hindi na natin nakikita ngayon kasi namatay na. Yung mga dating nandyan lang sa paligid, pero ngayon, wala na. Yung mga dating bata, lumaki na. Sa ating stage or pagbabago ng buhay, makikita natin yan. Infancy, to toddlerhood, early childhood, middlehood, hanggang sa mamatay. Yung iba nga hindi na umaabot sa late adulthood eh. Maaga pa lang namatay na. So, pinless ni Lord ang ating mga magulang. Ako ang magulang ko, ano na, mag-85 ang tatay ko. Ang nanay ko, mag-80. So, bless sila ni Lord. Napakabuti. Pero, gaano man kahaba ang naging buhay mo sa mundo, kung hindi mo makikilala ang Panginoon, baliwala. Baliwala. So sa atin, nakikita natin ang pagbabago. Ganun din sa mga tao sa paligid natin. Attitude-wise. Halimbawa, yung dating... pero depende naman sa tao yan. No? May ibang tao na kapag umasenso, nagbabago na. Pero may iba naman tao, the more na binibless ni Lord, mas nagiging mapagpakumbaba sila. Okay? Mas maganda na tayo ay umunlad o mabago for the better. Hindi for the worse. Position in life, dati nag-aaral ka lang, ngayon may trabaho ka na. Status, ngayon may asawa ka na. Yung ibang gifted sa singleness, okay lang yun. Appearance, nagbabago din. Acquisition of wisdom, ibig sabihin, dapat the more you age, the more na nadadagdagan ka ng wisdom, mas nakikilala mo ang Panginoon. Nakakalungkot isipin yung mga tao na tumanda na, puting-puti na yung buhok pero mangmang pa din. Hindi sila nag-grow up sa kanilang wisdom, sa kanilang higit sa lahat pagkakilala sa Diyos. Acquired wealth. So the world is, every second is changing. Kahit yung ating lupa, yung ating karagatan, yung ating atmosphere, nagbabago lahat. But one thing remains the same. Siyempre, age to age is the same. Hindi siya nagbabago. He was, who is, and who is to come. Revelations 1:8. Siya ang pasimula at siya ang wakas. Siya lamang ang tanging hindi nagbabago. His essence remains the same. Topic natin sa pangatlong attribute ay God is immutable. Ano yung immutable? Hindi nagbabago. Sabi niyo nga po, unchanging. Yan. Tayo, nagbabago tayo eh. Dati wala tayong wrinkles. Dami na. Dati walang puting buhok. Ngayon, dami na puting buhok. Last 3 weeks, napag-aralan natin yung sa introduction. And then, God is infinite. God is Spirit. Kung nakaraan, nagkaroon tayo ng ibang topic, take a stand. Pero, tutuloy din natin yan. At ngayon, God is immutable or unchanging. The immutability of God for thoughts. Pakibasa niyo po. So, dalawa lang pong matouch natin yan. God is unchanging in His character. And God is unchanging in His word. Immutable in His character. Pabasa niyo po. Okay. Alam niyo mga kapatid, pag basahin niyo yung Bible niyo, yung Old Testament, huwag niyo lagpasan. Basahin niyo. Marami kayong matututunan eh. Marirealize niyo na napakatagal ng panahon. Pero makikita niyo rin doon kung paano nakikipag-ugnayan ang Diyos sa tao. Sa taong mga dating nabuhay, na ngayon ay patay na. Tayo naman ngayon yung nabubuhay.
Kung meron tayong basehan o kaalaman in the past, how did God deals with people, makakatulong yun sa atin ngayon. Actually, advantage nga tayo eh. Kasi, meron ng mga nangyari na pwede nang halimbawa sa atin. Na pwede nating either tularan o hindi tularan. Pag mabuti, tularan. Pag hindi mabuti, hindi tularan. So siya lang ang hindi magbabago at walang katapusan ang kanyang mga taon. Hindi siya tumatanda, hindi siya bumabata, hindi siya nadadagdagan ng kaalaman o nababawasan. Nananatili siyang pareho. Sabihin nga po, the same. Hindi siya nagbabago. Tingnan natin yung kanyang character. God's character is immutable. What I mean with character is the way He relates with people. Okay? According to Merriam-Webster, character is features that make up and distinguish an individual. Okay? Yan yung iyong personality, nature, disposition, temperament, mentality, so on and so forth. Yun yung pagkakaiba ni Sister Ana kay Sister Viola. Yung pagkakaiba ni Hyacinth kay Ate Joyce. Yung pagkakaiba natin. Meron tayong kanya-kanyang character. Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo magpakita ng kabutihan, kung paano tayo magalit, yun yung personalidad natin. Tingnan natin yung character ng Panginoon based on the Bible. In the beginning, nakita natin na when God creates, it's got to be perfect. Sabi sa Genesis 1:31, God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning. Yun yung sixth day. So in the beginning pa lang, tignan natin kung anong klaseng Diyos ang ating Diyos. Kung siya ay gano'n nung simula, ibig sabihin, hindi siya magbabago. Gano'n na siya. Okay? Kanyang character. In Genesis 2, pakabasa niyo po yan. Sige, tagalogin natin, ha? Ang Panginoong Diyos ay nagtanim ng hardin sa bandang east, sa Eden. At doon inilagay niya ang taong kanyang nilikha. At ginawa ng Diyos ang lahat ng puno na tumubo doon sa lupa. Mga puno na were pleasing to the eye, kabigha-bighani sa mata, and good for food. So yun yung mga puno na nandoon sa Eden. In the middle of the garden, where the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. So maraming puno. Let's say 100, kunwari lang. Sa gitna ng garden, may dalawang special na puno. Tree of life and tree of the knowledge of good and evil. Hindi pinagbawal yung tree of life. Mamaya, tuloy natin yan. Yan, parang ganyan. Dahil hindi naman natin, wala namang picture ang Garden of Eden. Kunwari na lang yan. Yan, nasa gitna yung tree of life and tawagin natin forbidden tree. Pinagbabawal na puno. The tree of the knowledge of good and evil. Genesis 2:16. At sinabi o inutos ng Diyos sa tao, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of the good and evil. For when you eat of it, you will die. Take note of that from the very beginning. May inilagay ang Diyos sa garden. Okay? Hindi lahat ng nandun ay pwede mong kainin. From the very beginning. And take note of the word, you are free.
Okay? But you must not. Ano ibig sabihin doon? From the very beginning, God set two things before man. Meron siyang free will. Yung freedom niya to choose from the many things within the will of God. Okay? Sa loob ng kalooban ng Diyos, marami siyang pwedeng kainin. Madami. At siya ang pipili. Hindi kailangan sabihin ng Diyos na, ito kakainin mo ngayon, bukas ito. Hindi. Siya yung pipili. Okay? And then, meron ding restriction. Ano yung restriction? Pagbabawal. To avoid what is forbidden. At isa lang ang pinagbawal. Sabihin niyo po, isa lang. Sa napakarami, isa lang ang pinagbawal. So may freedom na kumain, maliban lang sa isa. That is from the very beginning, set up ng Diyos sa tao. God wants man to be responsible for his choice. Sabihin niyo nga po, ako ay responsable sa pipiliin ko. Halimbawa, may mga cellphone. Bahala ko ano gusto mong model na piliin dyan. Kaya hindi na si Lord yung magsasabi pa sa'yo kung ano pipiliin mo. Kasi mayroon kang free will to choose. Halimbawa, sa mapapangasawa mo, ikaw din yung pumipili kung sino yung sa mga dalaga sasagutin mo. Sa mga binata, liligawan nila. Diba? Dapat inside the will of God. You don't go off or outside. Yun yung restriction. Okay? Before you do something, you choose first. Never na isipin mo na ngayon naman nanampalataya ka na you were pushed to sin. Hindi ganon. Binigyan ka ng Diyos ng free will. You can say no to sin because of the grace of God in you. Okay? Biyaya ng Diyos sa iyong free will na yan, binigay niya yan. Pero dapat, responsible ka na gamitin yan. Halimbawa sa mga anak natin, katulad ba tayo ni Lord? Halimbawa, sabihin natin sa mga anak natin, kainin mo yung gulay. Pag di mo kinain yan, magagalit ka, papaluin mo. Or, sasabihin mo sa kanya, pwede kang pumili dyan ng gusto mo. Kasi kaligayahan ng magulang na makita ka na masaya sa kakainin mo. Basta makakabuti sa'yo. Parang ganun yun eh. Hindi mo pinupwersa ang anak mo, lalo na ayaw niya. Or makikita mo siya na napipilitan lang. Sa'yo na magulang, masakit yun. So bibigyan mo lang siya ng restriction. Ito pwede mo ito kainin. Siguro yan. Pero ito makakainin. Okay? Pero ganun pa man, siya pa rin ang pipili sa kanyang buhay. Hindi mo siya pwedeng diktahan. Kasi meron siya free will. Nakikita mo yan sa iyong anak. Ako nakikita ko yun sa anak ko. Kasi meron talagang inilagay na free will. Yan, sa garden. Balik tayo sa garden. So maraming puno na pwede kainin yung mga bunga. Yung dalawang punong espesyal ang sa gitna. Hindi pinagbawal yung tree of life. Napakaganda, no? Kung kinain mo yun, hindi ka na mamamatay eh. Pero hindi pinagbawal yun. Ang pinagbawal yung isa, tree of knowledge of good and evil. From the very beginning, God gave man the freedom to choose between life and death. Pwede niya kainin yung tree of life eh. Hindi pinagbawal. Pero ang pinili niya, yung tree of death. Pinili niya. Sabi niyo nga po, pinili niya. Okay? God did not control man to do His will. He did not program us to forcibly do His will. Ito yung nakakita ko sa Bible. As I read, as I study, yung pagiging immutable na kanyang character.
God wants us to choose His will. Balik tayo sa anak. Pag yung anak mo, pinilit mo, kung siya ay minor age, susunod pa rin niya sa'yo. Pero makikita mo yung mukha niya, sambakol, samangot. Diba? Sa kalooban niya, ayaw niya. Pero dahil magulang ka niya, pagbibigyan ka niya, sa atin masakit yun. Mas magandang makita ang anak mo na malugod o buong pusong sumunod sa'yo. Kasi naintindihan niya. Same with God. Binigyan tayo ng Diyos ng, kasi ang Diyos may personality, may isip, may will, at may emotion. Binigyan din niya nun ang tao. Kasi we are created after His image and likeness. We have a will. Nasa kaluluwa mo yun. Will, intellect, and emotion. Never na sinabi ng Diyos sa tao, ay hindi ka na kailangan mag-isip. Hindi ka na mamimili. Kasi ikaw ay magiging robot lang. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos sa tao. Although He can. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Hindi ganun ang kanyang character. Okay? Sa pasimula, makikita niyo yun. Sa pasimula pa lang. Bakit? Ba't ganon? Because trust is very important to God. Mahalaga sa Diyos na ikaw ay may tiwala sa Kanya. Sa friendship, ganon din. Pag may tiwala ka sa kaibigan mo, kahit hindi mo nakikita yan, yung faithfulness nandun, lalo na sa mag-asawa. Kahit na magkalayo kayo, tapat ka sa asawa mo. Diba? Kasi, yun yung tama. Yun yung kalooban ng Diyos kasi mahal mo ang asawa mo. Gusto ng Diyos mag-uugat din sa pagmamahal yung ating pagsunod sa Kanya. Not forcibly. Okay? As we go on, makikita natin yan. You will choose whom you trust. Yun yung naging problema ni Eva eh. Mas pinakinggan niya yung ahas kaysa sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kakainin yan. Dito. Nalagpasan na ba natin? Sabi doon na, parang hindi ko nabasa. Teka lang. Oo nga, parang nalagpasan. Sabi doon, pwede natin kainin ang kahit ano, maliban lang sa isa. Parang ngayon din, pwede mo gawin kahit ano, wag lang ang magkasala. Sabi ng iba, pag Kristiyano ka na, ang daming bawal sa inyo eh. Bawal gato, ganyan. Actually, hindi. Isa lang ang bawal. Kasalanan. Okay? Yun lang talaga ang restriction. Kasalanan. Marami kang pwedeng gawin inside the will of God. Yun yung dapat mong gawin. Pero huwag kang lalabas outside the will of God. Meaning, pag-disobey God. Sad to say, ganun yung ginawa ng tao, ng naunang tao. Sa Deuteronomy, mas pinaano pa yan, mas inelaborate pa yan. Kumbaga mas tinitalyado pa yan. God made it clear through His covenant to Abraham, Isaac, and Jacob. This time, may model na binili ang Diyos. Israel. Ang Israel ang gagamitin niya para ang buong mundo ay mapagpala. Okay? Sa Deuteronomy 28, inilahad ng Diyos ang kasunduan sa pagitan niya at ng Israel. Sabihin niyo nga po kasunduan, which is the old covenant na tinatawag. Doon, meron ding buhay o kamatayan. Life and death. Sa Deuteronomy 28, 1-14. Buhay sa pagpapasyang sumunod sa Diyos. Hindi natin mabasahin yung buo, pero basahin nyo yung sa bahay. Sa 28:15, pababa, kamatayan naman sa pagpapasyang sumuway sa Diyos. Again, may inilagay na naman, laging merong dalawang choice eh. Life or death.
Sino ang pipili? Ang Diyos ba ang pipili para sa'yo? Well, sa nabasa natin, yung tao, pinapipili niya. May pinili na siyang Israel. Chosen na yun, ha? Pero, pipili pa rin yun. Bagamat pinili na sila ng Diyos, pero kailangan pa rin silang pumili on their own. Okay? Yung covenant ay kasunduan. Yan. Tulad kay Adan at Eva, God sent life and death. Pagdating naman sa panahon ni Moises, ganun din. Taanak sa iyo po. Okay, titignan mo yan. The covenant is actually a love covenant. Sabi niyo nga love covenant. Kaya nga ang first commandment niya, love the Lord your God. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka mahihirapan na sundin siya. Diba? Sa mag-asawa. Sila Sister Cecil at si Brother Ronald. Dahil mahal nila ang isa't isa, may tiwala sila sa isa't isa, madali silang sumusunod. Ganun yung gusto ni Lord eh. Mamahalin mo siya. And because of that love na naranasan mo una sa Kanya, di ba remember? God first loved us. Kay Lord talaga nanggaling. Doon sa pag-ibig na yon, dapat matutunan mo rin mahalin ang Diyos. And from that love, susunod ka sa Kanya. Yun yung love covenant na pinakita ng Diyos kay Israel. Pakituloy niyo po. Okay? So, merong condition. I think that's the right word. Pag sumunod, because you love God, blessings will flow. Pero kung tumalikod ka, yun yung pinasya mong gawin, hindi magiging maganda para sa'yo. Sabi nga dito, si Moses ang nagsasalita nito, saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya pinili ninyo ang buhay, para kayo ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So from the Garden of Eden, we see life and death. Wala pang sin. Pero nandun yung present ng puno. There is life and there is death. Sa tree of knowledge of good and evil. Pinili ng tao. Nakainin yun. Okay? Choice niya yun na magkasala. Hindi itinakda ng Diyos na magkasala siya. Pero dahil binigyan siya ng Diyos ng freedom, kailangan maging responsible siya sa ibinigay sa kanyang free will. Wala tayo na, buhay tayo ngayon. Meron tayong free will, binigay sa atin ng Diyos. Kailangan maging responsible tayo dyan. Sa harap natin, ganun din, there is life and there is death. Life in God. Walang problema kay Lord eh. Hindi siya nagbabago. Pero ang tao, nagbabago. Yun may isang problema. Remember, covenant yan. May two parties involved. Alam mo, sa mag-asawa, pag isa niya nagbago, ay wala ka na magagawa. Ayaw na sa'yo. Hihiwalayan ka niyan, hahanap ng iba. Masakit yun sa'yo, pero you cannot force him or her to stay. You must learn to let go. Kasi meron siyang will. Ano ba sa atin, sa Pilipinas, meron tayong human rights. That's our freedom as citizen of the Philippines. We are grateful na may freedom tayo. Pero sa ibang bansa, wala.
Mahalaga kasi yung freedom na yun eh. You can think and you can choose. Pero dapat, may tiwala ka sa Diyos para piliin mo ang Diyos sa buhay mo. Laging si Lord yung nag-i-initiate. Pinakikita niya sa'yo, anak, this is my plan for you. At ito naman yung mangyayari sa'yo kapag lumayo ka sa Diyos. Now, sa buhay natin, nakikita din natin yan. Everyday may tukso. Kaya everyday kailangan in your heart, you love God, you obey God. Okay? Everyday talaga merong mga nakalatag na tukso yan. So dito nakita natin sa covenant ng Diyos with Israel, nilay down din niya ang buhay o kamatayan. Sino pipili? Yung kanyang partner o yung kanyang kakovenant. Nakalasan niyo ba ito? Ito naman si Joshua na. Namatay na si Moses, si Joshua na. Sige po, nakalasan niyo naman mga kapatid. Yan. Si Josue na ang leader. Namatay na si Moses. Pero the same, pumili kayo ngayon. Kayo na bayan ng Diyos. God has chosen you. Pero gusto ng Diyos, pumili din kayo. Kasi hindi persahan to. Pinili na kayo ng Diyos. Pero, pipili din kayo. Anong pipiliin nyo? Sabi ni Joshua sa kanya, as for me and my house, we will serve the Lord. So, napakaganda. Magandang tugon na pinili ang Panginoon. Okay? Gusto ko makita ninyo yung kung paano nakikipag-relate ang Diyos sa tao. From the beginning. Nagbabago ba ang Diyos? Iba ba ang Diyos nung nakaraan? Sa Diyos ngayon? Nauna na ako sa tanong ko. Ang Diyos pa noong lumang tipan ay iba sa Diyos ngayon. Kasi pinag-aaralan natin, the immutable God. Hindi siya nagbabago. If that's the way He deals with people from the very beginning, at hindi siya nagbabago in His character, therefore, so tinanggal ba ng Diyos ang kalayaan ng tao upang pumili? Dapat ginawa ng Diyos yan from the very beginning. From the very start. Hindi niya na inilagay doon yung tree of knowledge of good and evil. Kung gusto niyang walang pagpilian ang tao. Ayun na yun. Pero dahil hindi ganun ang personality ng Diyos, gusto niya love, covenant. Mahal mo siya. Kasi mahal ka niya eh. Kung ang Diyos ang tatanungin mo, mahal na mahal ka niya. Walang tanong doon. But the question is, mutual ba kayo? Gusto ng Diyos, mahalin ko rin siya. That's why He created us with mind, will, and emotion. When He can create an android, walang isip, para sumunod lang. Pwede. Wala may posible ka, Lord eh. Pero hindi ganun ang gusto ni Lord. Gusto ni Lord, may isip ka, may damdamin ka, at may pagpapasya ka. Kasi ganun siya. Okay? Remember, we are made according to His image and likeness. Yung isa pang katulad sa Diyos is the rulership. Di ba sabi, you will dominate the earth. Ang anghel hindi binigyan ng Diyos ng dominion. Tao lang ang binigyan ng Diyos ng dominion. Meaning ruler. Ang angel, messenger. Ang tao, ruler of the world. Kinaingitan ni Satanas yun. Ginagaw niya yun. Kasi siya, wala siyang ganon eh. Bagamat matalino siya, hindi siya binigyan ng dominion. Siya ay kadasunod. Pero ang tao binigyan ng Diyos ng dominion sa mundo.
Something nakaparehas. Ang Diyos ang supreme, talagang nagdo-dominate sa lahat. Pero binigyan niya ang tao ng dominion pansamantala. Habang nabubuhay siya dito sa mundo. Nakinainggitan sa talas. Kasi gusto rin niyang maghari. Okay? So, tinanggal ba ng Diyos ang kalayaan ng tao upang pumili? If we believe that God is immutable, therefore, hindi siya nagbabago. Kahit hanggang ngayon, ganoon siya. Nakuha niyo ba yun? We must learn to makilala ang Diyos, how He deals with us. Again, 100% walang problema sa Diyos eh. Mahal niya tayo at gusto niya ang best for us. Pero ikaw, tatanungin ka rin niya, choose whom you will serve. Kasi ayaw ni Lord nang pinilit ka lang niya. Hindi siya ganon. So, nagbago ba ang character ng Diyos? Sabi sa Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Kaya mahalaga binabasa mo yung Bible. Hindi ka lang pumipili. Basahin mo simula. Kilalanin mo ang Diyos na may akda ng salita. Okay? Ikaw personally, Holy Spirit, help me know God. Help me know you. Hindi sa sinabi ni ganito, sa sinabi ni ganon, ikaw mismo, dig in sa Bible. Let the Word of God become alive in you. Bakit natuwa ang Diyos kay Abraham? Ba't siya nagalit sa Sodom at Gomorrah? Yung character niya ang pinag-uusapan doon. Nasa pasimula pa lang ay nilatag na niya. Sabihin niyo nga po, nilatag na niya. So, He is the same yesterday, today, and forever. Sabi rin niya, for I, the Lord, do not change. Hindi siya nagbabago. Ang tao nagbabago. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Yun yung nakita ko sa Bible, ha? Talagang si Lord faithful siya eh. What He say, He will do. Pero there's a pros and there's a con. Life and death is always before you. You choose life. Okay? Bakit? Kasi mahal ka ni Lord. Mahal ka niya. Napakadakilang pag-ibig niya. For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not destroyed. Mahabang ano pa yan, isa pang topic yan. Kaya hanggang ngayon, nandiyan ang Israel, bagamat sinubukan na yan ano pangalan nito? Ni Hitler, na i-annihilate ang Israel. Patayin ng lahat ng Israelita. Yun yung kanyang goal. Pero dahil bayan ng Diyos yan, iningatan pa rin yan ng Diyos kasi nagbigay siya ng pangako kay Abraham. Although maraming Hudyo ang napahamak kasi sumuway sila sa Panginoon. Pero meron pa rin remnant na magpapatuloy na sumunod sa Diyos. Gusto kong makita ngayon eh. Makilala natin ang Diyos, hindi lang sa area na gusto natin siyang kilalanin. Makilala natin siya doon sa kanyang salita. How He relates with people na katulad natin. Okay? His being is unchanging. His being infinite is unchanging. Yung kanyang pagiging kawalang hanggan, hindi nagbabago yan. Lahat ng attributes ng Diyos, hindi nagbabago. Sabi niyo nga po, hindi nagbabago. Matindi yun, sakop nito yung bawat attribute. Yung kanyang pagiging holy, hindi nagbabago yun. Yung kanyang pagiging gracious. Sabi ng iba ngayon, gracious ang Diyos, noon hindi. Ganun ba yun? Actually, kahit noon, gracious ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Tingnan natin
natin yung aspeto na yon kasi minsan meron tayong ibang kaisipan patungkol doon eh. Makikita niyo mamaya yung biyaya ng Diyos na nahayag doon sa Nineveh. Amen. So God is merciful. Unchanging din yan. At last, He is just. At meron pa mga iba, hindi na natin yun natin. Unchanging. Sabihin niyo po ulit, hindi nagbabago. Ang tao, moody. Pag masakit ang ulo niyan, moody yan. O pag meron yan, moody yan. Pero ang Diyos di siya moody. Predictable nga ang Diyos eh. Sabihin niyo nga, predictable. Kasi meron siyang nilatag. Nilinaw niya ang lahat sa tao. Hindi yun malabo. Nilinaw niya yun, life or death. Pakibasa niyo nga po yan. Yan. Ngunit mananatili ka, hindi magbabago. Okay, ganun din Psalms 103:17. Ito, meron itong sa sino man sa kanya'y may takot at pagmamahal. Seemingly, merong borderline. Okay? Gusto talaga ng Diyos na mahalin mo rin siya in return. Kasi siya ay karapat-dapat mahalin. Santiago, hindi siya nagbabago. Yung tinawag ditong life-shifting shadows. Kasi noon, di ba ang wala pang relo? Anong ginagamit na relo? Sundial. Yung anino, doon nila tinitignan yung oras. Oo. Malalaman nila kung ano ng oras. Aba, may bato dyan. Yung bato ngayon, kunyari yung silbing orasan, kasi yung shadow. Ang shadow nagbabago, pero ang Diyos hindi. He remain constant. Okay? Hindi siya nagbabago. Ngayon, nasa New Covenant na tayo, nagbago na ba ang Diyos? Maaapektuhan ang lahat ng kanyang attributes pag nagbago siya. Kasi sinabi niya sa kanyang salita na hindi siya nagbabago. Mahalaga yun. Kasi nga, Diyos siya, hindi siya nagbabago. Pero ang tao nagbabago. From the very beginning, God set the rule. God set the choices. Hindi mababago yun. God gave man free will. He gave it to Adam and Eve, and so to all people. Kasi hindi siya nagbabago. Nakukuha niyo mo ba yun? So yung kautusan, yun yung first covenant. Anino ng tunay na paparating. Pero ang reality niyan ay si Kristo. Inalis na ba ng Diyos ang free will ng mga tao? Alam niyo, kung wala tayong free will, okay din. I mean, kaya na nga, parang alam robot. Pero in a sense, okay din. Diba? Naka-program ka na mahalin ng Diyos. O, hindi ka talaga mapahamak. Naka-program kayo, wala kang free will. Pero hindi nga kasi gano'n ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya. Sabi niyo nga po, mahalin siya. Hindi nagbago yung first and the greatest commandment. The covenant that God wants sa tao ay mahalin siya ng tao. With all his mind, soul, will. Strength. Yun eh. At hindi yun napalitan ngayong new covenant na. It still stands. Sabi ni Jesus. May nagtanong sa kanya, ano ang pinaka-dakilang utos? Sinagot niya ni Lord. Mahalin ang Diyos. Ang buong puso, isip na sa kaluluwa. Si Jesus lang ang nakaganap ng kautusan. Kaya natapos na ni Jesus ang kautusan. Ang sinasabing natapos dyan, hindi ka na kailangan mag-alay ng tupa.
Okay? Para mapatawad ka. Do you know that? Hindi mo na kailangan yun. Ginagawa mo yun eh. Hindi mo yung kailangan gawin. Kasi si Jesus na ang gumawa para sa'yo. Tapos na yung offering ng sin offering. Kasi in-offer niya si Christ once and for all. Okay? Basahin ko yung Mateo. So yan, sabi, huwag yung isipin na ako'y pumunta rito para i-abolish ang law or the prophets. Pumunta ako dito para gawin o tapusin o ganapin ang mga ito. I tell you, the truth, ang langit at lupa ay hindi mawawala until heaven and earth disappear o pwedeng mawala. Pero yung kaliit-liitan ng letra o kuwit sa kautusan ay hindi mawawala hanggat until everything is accomplished. Na-accomplish ba yun? Yes. Natapos yun. Kasi si Jesus yung tumapos. Okay, na-accomplish yan. Kaya natapos yan. Hindi yung law ang makakapagligtas sa tao, kundi si Jesus. Kasi siya lang ang nakapulpil ng first covenant. Siya lang. Siya yung Savior. Kasi hindi kaya ng tao. So si Lord ang nakagawa. Sa Colossians 2, huwag mo hayaang ikaw ay husgahan ni numan sa imang kinakain o iniinom o patungkol sa mga piyesta, New Moon celebration or Sabbath. Ang lahat ng iyon ay anino lang ng paparating. Ang realidad ay si Kristo. So lahat ng mga naganap ng Old Testament, the first covenant, is just a shadow or symbolism. The reality is Christ. Natapos ang law, ibig sabihin ba nun, pwede na tayong makiapin. Natapos ang law. Ibig sabihin ba nun, pwede ka nang magnakaw? Pwede ka nang sinungaling? Natapos na yung law eh. Yung 10 Commandment, it stays. Kasalanan ay kasalanan. Hindi pwede natapos na yon. Pwede ka ng mga lunya. Kasi naganap na ang kautusan. Hindi pa rin. Standing yon. Nakuha niyo po? Kasi yun yung pinaka-guiding guiding rule ng tao. Christ died for the ungodly. Ito gusto ko itong verse na ito eh. You see, at just the right time, when we were still powerless, nung tayo hindi pa mananampalataya, nung alipin pa tayo ng kasalanan, Christ died for the ungodly. May tao bang hindi ungodly? May tao bang hindi makasalanan? Wala. Therefore, Christ died for all. Sabi niyo po, Christ died for all. Kasi lahat ungodly. Ang hindi lang ungodly, si Jesus. Siya lang ang perfecto na nagkatawang tao, pero hindi nagkasala. So, bagamat tayo noon ay sinner pa, namatay na si Kristo for us. Naiintindihan niyo ba yun? Malakas ang dating noon. Kumbaga, nakakulong ka, pero actually yung kulungan mo, bukas na. Namatay na si Kristo para sa'yo, hindi mo nga lang alam. Kasi, dinideceive ka pa rin ni Satan. Pero actually, merong magandang blessing doon. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Para sa akin, napakaganda nun eh. Kahit na walang kwenta kang tao, kalabak ka, hindi mo pa kilala ang Diyos, namatay na si Kristo para sa iyo. Ayan na, meron ng kalayaan for you. Nangyayari na. It has been done. Kaya lang si Satan keeps on deceiving people. Okay?
Kaya mahalaga na ang gospel ay sabihin. Kasi nandun ang power sa message of the gospel. Naintindihan niyo ba? Satanas ang kaya na lang niyang gawin, manloko. Katulad ng ginawa niya kay Eva talaga. Pero hanggang dun lang. And the message of the gospel will be revealed to the sinners. Pag sinare mo yung gospel, nandun nakalagay o nakasabi na Jesus died for you. He rose again to give you eternal life. Nandun na yun. Kumbaga, nakalatag na yun sa harap mo eh. Kakainin mo na lang. Parang ganun eh. Nangyari na yung redemption, ginawa na ng Diyos. So, pag ang gospel ay pinreach mo, as we hear the message of the gospel gospel itself will give us a measure of faith. Remember, faith comes by hearing, and hearing the Word of God. And the gospel is the Word of God. Pag narinig ng tao yun, sabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita. Kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang tao. Pag sinabi ng gospel, may power yun. Magre-release yun ng faith sa tao na makarinig. At bibigyan, remember, namatay si Jesus kahit sinner pa tayo. Yung free will natin, nandun na. Kumbaga, parang mag-a-activate yun eh, pag narinig niya yung gospel. Kasi faith will be given. At magpapasya ang tao, kahit sinner pa siya. The gospel will empower him. Kasi namatay na si Jesus. Ibibigay sa kanya yung free will niya. Choose. Okay? Hindi galing sa kanya, pero kundi ibinalik ng Diyos sa kanya. Kaya napakahalaga na ang gospel ay may share. Kasi may power ang gospel to give faith and to release the freedom na meron na ang tao. Kasi na-redeem na siya. Sabihin nyo nga, na-redeem na siya. Hindi siya mariredeem pa lang. Na-redeem na siya. Past tense na yun. Okay? That's why, sabi ni Paul, i-share yun. Kasi may power yun. Kapag ang sinishare mo lang patotoo mo, hindi patotoo mo yung may power eh. Kundi yung gospel. Kailangan i-share mo ang gospel. Ang gospel ang gagawa doon sa tao na makakarinig. Siya ang magbibigay ng faith at siya ang mag-activate ng freedom. Kasi binayaran na ni Jesus yung sin eh. Nakalaya na ang tao eh. Kaya kailangan marinig niya yung gospel para lubusan siya makalaya. Nakita niyo po yun? Hindi pwedeng hindi i-share ang gospel. Mapapahamak ang mga tao pag hindi natin i-share. Kaya nga sabi ni Peter, nung nag-preach siya, kauna-una ang preaching niya. Sa 36, therefore, let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Iba ang dating niyan sa Israel. Iba. Matindi ang dating niyan. Na konsensya yan. Ano? Isa kami sa nagpapatay sa Mesiyas natin? Anong gagawin namin? So yun na agad, what will we do? Meron ng faith na na-release eh. Kasi sinabi na ni Peter yung gospel. The faith has been released and even the free will has been released. Okay? Kaya nagtanong na sila, anong gagawin namin? Sabi ni Peter, repent and be baptized. Ginawa na ni Jesus yung redemption. Ito ang role mo. Narinig mo ang gospel, may faith ka na, your freedom is there. Repent. Piliin mo, magsisi ka. Okay? Pag hindi ka pa rin nagsisi, problema mo na yan. Nandiyan na eh, ibinigay na. Nandiyan na sa harapan mo. Pero, meron pa rin role na gagawin. Tinanggal ba ng Diyos yung free will ng tao?
Pag sinabi mong tinanggal, nagbago ang Diyos. Kasi sa pasimula pa lang, nilatag niya yan. Okay? Mahalaga yun. So, nag-repent sila. Yun yung respond na gusto ng gospel na gawin ng tao. Kasi pinrovide na niya yung saving grace. Pinrovide na niya yung faith, the freedom to choose. Now, tao, you choose. Magre-repent ka ba o hindi? Okay? Nandito na yun. Tao na ang responsible sa area na yan. Pangalawa, God is unchanging in His Word. Hindi mababago ang salita ng Diyos. Bagamat ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa atin ay progresibo. Hindi kasi kakayanin ng tao na isang lapagan eh. Progressive. It takes thousands of years. Okay? Para maunawaan ng tao. Hinay-hinay. Unti-unti na ipinahayag ng Diyos. Hindi ibig sabihin nagbago ang Diyos. Ano? Nire-reveal ng Diyos. Halimbawa, law muna. Kasi yung law, yan yung magpe-prepare sa tao. Para makita niya na siya ay sinner. Kailangan niya ng Savior. Ang Savior ang gaganap ng law. Maunawaan ng tao na hindi yung law kailangan niya. Kailangan niya yung Savior. Si Jesus. Unfolding yun. So, kailangan alam mo yung luma at bagong tipan. Hindi pwedeng, ito lang ang paborito ko eh. Ayoko tong aklat na to. Hindi pwede yun. The Bible is inspired Word of God. Hindi mo pwedeng i-push yung iba, ang yakapin mo lang yung iba. Hindi mo makikilala ang Diyos sa kabuuan niya. Kalahati lang niya yung nakilala mo. Kailangan makilala mo rin yung the other side. Nakaya niyo po yan? So, hindi ka dapat picky. Ito lang ang gusto ko. Hindi mag-aaway-away ang Word of God. Kasi isang Diyos ang nag-inspired niyan. You just have to dig. Pray sa Holy Spirit. How can I, paano ko pag-uugmain to, Lord? Alam niyo yun? Nabasa ka. Paano talibos ko dito, Lord? Ano ibig sabihin dito? Kausapin mo si Lord. At hindi mag-aaway-aaway ang salita niya. Dahil siya ay isang Diyos at hindi siya nagbabago. Pag binago mo ang Diyos, ikaw nagbago, hindi ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Okay po? Ang salita ng Diyos ay nakatalaga na, hindi na ito maaaring babago o baguhin ng tao. Mahalagang tanggapin ang buong salita ng Diyos at hindi ang bahagi lamang dito. Fragments. Ito, gusto ko to. Alam niyo the reason bakit si Russell ay nagtatag ng bagong religion? Takot siya sa impyerno. Pero actually, alam niya ang gospel. Takot siya sa impyerno. Kumuha siya ng mga Bible scholars, pinatranslate niya ang Bible, pinatanggal niya ang hell. Ayaw niya makita yon. Hindi pwede yon. Dapat tanggapin mo ang Biblia sa kabuuan niya. Kasi nagpapahayag yun patungkol sa Diyos. Kapag medyo naguguluhan ka, huwag ka mag-settle down. Lord, ito hindi ko pa ito maintindihan. Pero tatabi ko muna ito. Hindi ako mag-conclude, Panginoon. Sige lang, basa ka lang ng Word of God. Sooner you will realize, the Holy Spirit will reveal it to you. Okay. Ito pala. Ito pala ang ibig sabihin nito. So, gano'n. Hindi, delikado kapag may tinulak ka. Ayoko yan. Tapos meron kang in-embrace lang. Hindi kumpleto. Hindi full yung counsel na natanggap mo. Kailangan yung kabuuan. That's why I encourage you read the Bible from cover to cover. Yung ginagawa kong daily devotion natin, yun ay isang taon, babasahin mo ang Biblia, matatapos mo. From Genesis to Revelation. Madadaanan mo lahat. Every year, magkakaroon ka ng Bible reading ng buong Bible. Para makita mo yung buong picture
Kasi parang kapag ganun ka lang ng ganon, kumbaga sa pelikula, hindi mo na simulan na panood mo yung gitna. O, iba tuloy ang kinuwento mo. Kasi yung gitna, ang napanood mo, hindi mo na duktong yung nakon niyo yung gusto ko sabihin. Read the Bible as a whole. Numbers. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano bang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito kanyang tutuparin. Sa English, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Sino ang nagsalita niyan? Ang nagsalita niyan ay propeta. Propetang hentil. Hentil. Pero naungusap ang Diyos. Si Balaam. Ang sabi ni King Balak, ng ibang kalaban, sabi niya kay Balaam, sumpahin mo Israel na yan. Turn the blessing into a curse. Sabi niya, pinipilit niya si Balaam na gawin yon. Bibigyan kita ng malaking premyo. Si Balaam, nakikipag-usap sa kanya ang Diyos nagre-reveal At ni-reveal sa kanya ng Diyos na i-bless ang Israel. At hindi niya pwedeng kalabanin yon. Yan ang naging respond niya. Hindi tao ang Diyos para magsinungaling. O mabago ang isip niya, sabi niya, i-bless niya Israel yun So, pinipilit ng king na turn the blessing into a curse. Nangyari ba? Hindi. Kasi, hindi kayang baluktutin ni Balaam ang salita ng Diyos. Okay? So, dito kaya yan nasabi, ibig sabihin niya, ang tao ang nagsisinungaling. Diba? God cannot lie. Ang tao ang nagsisinungaling. Ang tao ang minsan gumagawa ng kwento. Ang tao ang minsan nadadagdagan ng katotohanan ang kasinungalingan. Pero ang Diyos, ganap ang katotohanan. Hindi niya kayang magsinungaling. Okay? Cannot lie. Kasi hindi siya tao. Hindi rin siya nagbabago ng isip. Ako may tanong ako dyan. Pero mamaya nasagot na rin yung tanong ko yun. Lord, hindi ka nagbabago ng isip. Kasi remember, bumalik ka sa beginning. Nilay down na lang Diyos life or death. Okay? Kapag ikaw ay sumusunod kay Lord because you love Him, life. If you disobey, death. Okay? Ang Israel kapag lumalayo sa Diyos, pero nanumbalik, nagpakumbaba, humingi ng tawad, pinapatay ba ng Diyos yun? Hindi. Kapag nagpakumbaba ang Israel, pinapatawad ng Diyos yun. Kasi nakasaad na yun. Bago pa man mangyari yun. Okay? Okay, sabi niya na si Balaam. Pagkasa niyo po yan, Psalms? Okay, again. Hindi magbabago. Ang salita ni Yahweh ay hindi magbabago. Ito ay isa sa favorite ko. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Your faithfulness continues through all generations. Nakasettled na yung word ni Lord. Pag ginawa niya sa simula, ayan na yan. Settled na yan. Don't change it. Kasi hindi nagbabago ang Diyos. Okay? Forever, O Lord, your word is settled in heaven. May kanta yan Nung kabataan pa ako, kinakanta namin yan. And your faithfulness, okay, through all generation. Ano ba? All your words are true. All your righteous laws are eternal. Eternal. So, hindi pwedeng matanggal yung pwede ka nang makiapit. Kasi naganap na yung law. Hindi. Eternal yun.
Nakaset na yon. Masama ang makiapi. Masama ang magnakaw. Masama ang magsinungaling. Set na yon. Isaiah 40, oo, ang damo ay nalalanta at ang mga bulaklak ay kumukupas. Ngunit, ang salita ng Diyos ay mananatili magkailanman. So forever. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawala ng bisa ang kaliitang titik ng kautusan. Pero naganap na yan. Ang tinutukoy is yung offering. Paano ang nangyari sa Ninive? Kasi ang tanong ko yan. Lord, bakit itong Ninive hindi mo winasak? Sabi niya kay Jonah, go to the great city of Nineveh. Nineveh is not a Jew. Gentile ang Nineveh. Dito makikita mo yung grace ng Diyos sa Gentile na katulad natin. Old Testament to. Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Sobra na ang kasama ng mga yan. Umabot na ang sundulan. So sabi kay Jonah, pumunta ka doon. Itong Jonah medyo matigas sa ulo. Yung pala, si Jonah naiisip na niya. Kasi kapag pumunta ako doon at binalaan ko, tapos magsisi yung mga yun, nakukuha sa akin yun. Meron na pala siyang ganong kaisipan. Kasi kilala niya ang Diyos. Okay? Kilala niya ang Diyos. Meron na siyang kaisipan. Ibig sabihin, may mga pangyayari na. Kaya meron na siyang kaisipan na gano'n. Siguro kasi nakita niya na sa Israel. Na kapag ang Israel ay nanumbalik sa Diyos, pinapatawad ng Diyos. Merong ganong karakter ang Diyos. Hindi siya walang awa. Nagkasala ka, kahit na magsisi ka. Wala na. Yung makasalanan, mahal ng Diyos. Yung kasalanan, hindi niya gusto. Pag ang tao, eto ano muna to hindi yung believer ang sinasabi ko unbeliever. Pag yung unbeliever ay nagpakumbaba sa Diyos, na-establish na yung character ng Diyos magpapatawad siya. Okay? Ano nangyari dito? So si Jonas, tumakas. Umalis. Alam na ng kwento ng mga bata yan. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Tumakas si Jonah dahil sa katigasan ng ulo niya, lulubog yung bangka o barko na sinakayan niya. Pero alam niya na siya yung reason at nagkaroon ng bagyo. So sabi niya, tinapon siya, nilunok siya ng most probably white whale. Kasi hindi naman siya kinain Diba? Kung kinain siya, di patay siya. Nilunok lang siya. Anyway, nabuhay siya. Na-realize niya na kailangan niya talaga pumunta ron. So pumayag na siya. Ito na siya. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh. Mahal kasi ng Diyos ang tao Hanggat maaari ayaw ng Diyos na mamatay ang makasalanan sa kanyang sitwasyon na gano'n. Gusto ng Diyos na manumbalik, magsisi. Remember that. Okay? Remember that. And then, sa verse 3, chapter 3, 4 to 9, ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? Buksan niyo yung Bible niyo. Ano nangyari dyan? Sumunod na siya, nangaral na siya. For 40 days, Nineveh will be gone. Parang gano'n. In 40 days, tutupo ko na kayo. Yun yung preaching niya. Doom preaching. Pero yun talagang sabi ng Diyos wawasakin niya ang Nineveh. Kasi makasalanan. Anong ginawa ng Nineveh? Yung mga hintil doon, nagkaroon ng repentant heart. Nag-fasting sila. Yung hari, inutusan yung mga mamamayan na mag-fasting kayo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Iwanan niyo yung mga kasalanan niyo. Baka sakali maawa ang Diyos sa atin. At di tayo tutupain. Siguro naririnig na nila
na mahabagin ng Diyos sa Israel. Kaya ganun yung naging respond nila. Ano nangyari? Ayan, nag-fasting mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, nag-ayuno. Ano nangyari? When God saw what they did and how they turned from their evil ways, He had compassion and did not bring upon them the destruction. Nagbago ba ang isip ng Diyos? Remember, meron ng before na nakaset na rule. Ano yun? Tingnan natin. Bago pa mangyari yan, ito ang sabi ni Jonah. He prayed to the Lord, "Oh Lord, is this not what I said when I was still at home? That's why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God." Alam daw niya na ang Diyos ay mahabagin, kaya ayaw niyang pumunta sa Ninive. Kasi pwedeng mahabag ang Diyos, di na naman niya itutuloy yung pagwasak. So kilala ni Jonah ang Diyos. Nakakalungkot malupit si Jonah. Pero ang Diyos, merciful, gracious. Hindi wasakin ng Diyos ang bayan na yon kung hihingi ng tawad. Okay? Hindi katulad ng tao. Sige, basahin nyo na yan. Huwag na kayong magbabalak. Ganun si Jonah Ayaw niya magsalita kasi alam niya, mahabagin ang Diyos. Old Testament. Hindi lang New Testament mahabagin ang Diyos. Kasi hindi siya nagbabago. Okay? Hentil yan. Hindi yan Hudyo. Hindi niya alam ang law. Pero nagsisi. Tinalikuran ng kasalanan at humingi ng awa sa Diyos. Hindi winasa ang Diyos. Nagbago ba ang Diyos? Hindi. Kasi nakatakda na yung kanyang yung kanyang character, set na yon. Kilala na siya ng tao nung panahon na yon. Kilala na siya ni Jonah. Ang Diyos ay mahabagin. Kasi meron ng word na nauna. Di ba? Death and life. Nakaset na yun Life, if you will, mananampalataya ka, mamahalin mo ang Diyos. Life. Pero kung patuloy ka magiging masama, death. Pero ang ginawa ng Ninive, sila yung nagbago. Okay? Sabi sa Ezekiel, pakabasa nyo nga po yan. Kayo naman magbasa. Ano yun lang unak? Ay word na ang Diyos Sige, ulitin ba? Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng wasto, at mabuti siya ay mabubuhay. Ganon yung ginawa ng Ninive. Okay? Hindi nagbago ang Diyos kasi standing na yan Nakatalaga na yan salita ng Diyos. Kung ang makasalanan ay magsisisi, manunumbalik sa Kanya, hindi niya lilipulit. Okay? Hindi niya lilipulit. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa matuwid na ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama. Hindi natutuwa ang Diyos sa pagpapatayin ang mga wicked. Natutuwa siya na ang mga wicked ay magpakumbaba sa Kanya. Humingi ng tawad at halumbalik sa Diyos. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. God is a God of love. Okay? Gusto ng Diyos na magsisi ang tao. Yun yung kanyang desire. Pero, hindi niya pwedeng tanggalin yung free will. Kasi binigay niya na yun. Sa pasimula pa man. Hindi niya pwedeng alisin yun. God is perfect, flawless. Pero yung kapartner niya sa covenant, nagbabago. Yung tao.
Okay? So, hindi nagbago ng pasya ang Diyos. Outstanding yan. Kung ang Ninive ay magpapakumbabati ng tawad, hindi siya mawawasak. Pero kung siya ay magpapatuloy sa kanyang kaliguan, mawawasak siya. Okay? Hindi nagbago ang Diyos. Intindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Character niya na yun eh. Merciful, gracious. Okay? Nandun na yun. Nakaset na yun. Kaya, hindi nawasak ang Ninive. Kasi, nagpakumbaba. Humingi ng tawad. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala, nagot ka. Halimbawa, yung asawa mo, o yung kapatid mo, o yung nanay mo, hindi mo man lang sinira ng gospel? Ikaw ay ligtas? Hindi mo man lang sinira na nagot ka? Kasi gusto ng Diyos, maligtas din yun. Si mahal din ni Lord yun eh. Kaya nga ang gospel, o kahit nga noon pa eh, kailangang i-share. Yun yung babala sa tao. At the same time, yun yung kaligtasan. Makikita ng tao na mapapahamak siya. Kaya kailangan niyang sumampalataya sa Diyos. Again, yung faith manggagaling sa gospel. Ibibigay ng gospel sa tao na makakarinig nito. Okay? Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay na sila. Dahil sa kanilang kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Okay? Hindi ka mananagot ko. Kasi sineran mo. Binahagi mo ang gospel. Ang gospel ang hahatol sa taong yun. The word of God is alive. Someday, ang word na narinig niya ang bubulaga sa kanya at hahatol sa kanya. Okay? 2 Chronicles. For the Lord your God is gracious and compassionate. He will not turn His face from you if you return to Him. Hindi ka niya lilipulin kung manunumbalik ka sa Kanya. Okay, remember, life and death. Inilatag sa tao. Hindi sa ilang tao lang. Kahit sa piniling Israel. Inilatag yan. Life and death. Choose. Okay? Hindi binaraso ng Diyos ang Israel. Wala ka ng choice, Israel. Sundin mo ako. Wala ka ng choice. Hindi pwedeng hindi mo ako sundin. Hindi ganon. Choose. Ibig sabihin, there's a free will there. Pumili ka. Dito sa pilitan. Kaya nga pag nag-share tayo ng gospel hindi natin pinipilit yung tao. Kasi hindi sa pilitan yan. Siya pa rin ang magpapasya kasi lahat na ginawa na ng Diyos para sa Kanya. Now, this is His responsibility. Decide. Choose. Hindi tinanggal ng Diyos yun kasi hindi nagbago ang Diyos. Intindihan po ba, kapatid? Ang nagpupukli ng kanyang kasalanan na hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Hindi nagbago ang Diyos. Hanggang ngayon gano'n siya. Napakabuti. Ibig sabihin, binibigyan niya pa rin ang pag-asa ng sinner sa pamamagitan ng gospel. Kaya kung meron kang kamag-anak na gusto mo makakilala kay Lord, please, share the gospel. Ikaw, hindi mo kaya, pero yung gospel may power. Share the gospel. Okay? Sabihin mo nga po, i-share ko ang gospel. Kasi pag di mo share, papahamak ang tao. That responsibility was given to us. Kasi tayo yung niredeem. Pwedeng ang anghel ang magkalat nun, pero hindi pwede ang anghel kasi hindi siya ang niredeem. Tayo ang niredeem. Kaya gusto ng Diyos, tayo rin ang mag-share nun. Kasi tayo ay niligtas na. Amen? Hindi mo naman masishare yung gospel kung hindi mo yan nasa puso Kasi niligtas ka na ni Lord. Ikaw na yung gagamitin ni Lord para sa buhay ng iba. Para maligtas din sila. But the Word of God remains forever. And this Word is the good news that was preached to you. Hindi magbabago. Okay? Heaven and earth will pass away, but my words will not pass
pass away. Closing, so God is immutable. He is unchanging in His character. He laid down life and death, free will and restriction. And it will always be that way. Pag tinanggal mo yan, binago mo ang Diyos. Unchanging in His Word, full of grace and mercy, relents from sending calamities pag ang tao ay nag-repent. Hindi nagbabago ang Diyos, yun na siya, gano'n na siya. Pag hindi ka nagbago, pahama ka na talaga. Pero bibigyan ka pa ni Lord ng chance kasi hindi niya ikinasisiya na ang wicked ay mamatay. Kasi maiipiyan mo yun. Mas natutuwa ang Diyos na makitang ang sinner ay manunumbalik sa akin. Yan, natutunan po ba kayo? Sige po, tayo pa ito ngayon. I-ready na rin natin yung ating communion. Father in heaven, we thank you for your word. Lord, help us to know you more. Reveal yourself to us, Lord, as we study your word. Ipahayag mo po sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita. Gusto ka namin na makilala, Lord, yung kung sino ka talaga. Hindi dahil sa sinabi ng iba na ganito ka. Kundi gusto ka namin makilala kung sino ka talaga. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at ng iyong salita at ng banal na Espiritu na ibinigay mo po sa amin. Seryohan mo po ang mga salita na aming napag-aralan ngayon. And Lord, continue to unfold yourself in us. Gusto ka namin mas makilala ba, Panginoon? And help us, Lord, lagi panghawakan namin ang word mo, ang grace mo, ang mercy mo, compassion mo, kasi hindi ka nagbabago. Maraming salamat, Ama. Let your word change the way we think about you. Let your word change our lives. Let your word give a burden sa aming mga puso, sa mga lost, sapagkat dati rin kami lost. Help us, Father. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming buhay. Maraming salamat po sa iyong salita. We worship you and we bless you. In Jesus' name, amen. Upo po muna kayo, distribute natin yung ating communion. Mga kapatid, gagawin natin to every Sunday sa kayo. Bakit? Mahalaga yung simbolo ng communion eh. Sabi sa Luke 22:19, sabi ni Lord, "This is my body, given for you. Do this in remembrance of me." Every time na nagko-communion tayo, ang inaalala natin ay si Kristo. Amen? Yung sacrifice ni Lord. At ikinita ko po, wala pa. Okay? So, sinisimbolo nito yung ating pakikibahagi. Ibig sabihin, kasama tayo sa katawan ni Kristo. Sabi din sa verse 20, this cup, sige po, upo muna kayo, paliwanag ko muna. This cup is the new covenant in my blood. Okay? Sa gisag ng bagong covenant, tayo ay in covenant din with God. Because of what Jesus did for us. Naintindihan niyo po ba yun? May tipan din tayo sa Diyos. Ito yung new covenant sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. We are in covenant with God. We are included sa covenant na yan. Sabi ni 1 Corinthians 11, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Mahalaga yung sinasagisag nito kasi yung tinapay ay sumasagisag sa katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Para tayo mapatawad. Para mabayaran yung kasalanan natin.
Meron sinabi si Lord sa John na kapag kinain mo yung kanyang katawan at ininom mo yung kanyang dugo, ay mananatili ka sa kanya. Symbolism yun. Okay? Ito yun, communion. Every time na gagawin natin ang communion, dinideklara natin na ako ay binayaran na ni Jesus. Si Jesus ay namatay para sa akin. Naintindihan niyo po ba? You are proclaiming spiritual realm. I am redeemed by Jesus. At meron akong covenant with God. Ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo na ibinigay sa akin para ako ay matubos. Mahalagang proclamation to. Pinatitibay mo even in the spirit realms na ikaw ay may covenant with God. Hindi basta-basta covenant kasi si Jesus to. Na tinatanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Na ikaw ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Hindi ka na outside. Ikaw ay you belong to the body. You belong to the covenant. Okay? Kaya mahalaga na gawin natin to. Pinakikita natin na tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Tayong mga nandito ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Yan namang cup symbolizes the precious blood of Jesus. Kung walang dugo na mabubuhos, walang kapatawaran ang tao. Hindi basta dugo, banal na dugo. Walang katulad na dugo. Nakasama tayo sa covenant, sa new covenant because of the blood of Jesus. Pag ininom natin ito, ibig sabihin, tinanggap natin. Tayo'y kasama dun sa niredeem. Symbolism, mga kapatid. Tayo ay kasama sa niredeem ng Diyos. May covenant ang Diyos sa atin, kaya ginagawa natin ito. And we are proclaiming na si Jesus ay muling magbabalik para ganatin o isa katuparan na yung redemption natin. Amen? So gagawin natin to every Sunday. Tayo po tayo. Tawakan po natin yung tinapay. Sabihin niyo po, ang tinapay na ito ay gumakatawan sa katawan ni Kristo na nabayubay sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay upang ako ay mapatawad. Tinatanggap ko ang katawan ni Kristo sapagkat ako ay napatawad na ng aking Panginoon. Kainin po natin ang ginagawa. Thank you, Lord. Amen. Sabihin niyo po, ang sarong ito ay sumasagisag sa dugo ni Kristo na siyang tumubos sa akin. Tinatanggap ko ang katubusang ito sa aking buhay. At ako'y nakikibahagi sa dugo ni Kristo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang sarong. Nalagay po natin. Thank you, Lord. We declare that we are redeemed by the blood of the Lamb. No one can harm us because you have a covenant with us. Maraming salamat, Ama. And it's all because of your love, of your grace, of your mercy, of your compassion. Kasi hindi ka nagbabago. Maraming salamat, Lord. We owe everything to you. Gamitin mo nga kami, Ama, as vessels for your glory, na ibahagi ang mabuting balita sa mga tao, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. We remember your love, we remember your sacrifice to us, and Lord, we remember that we are in covenant with you, now and forever. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Nakaupo na po tayo. Tangan na tayo ni Brother Ronald sa offertory prayer.